araw na ito sapagkat may mga ilang pagpapaliwanag po tayo na gustong mailahad sa ating mga kababayan. Una, lumalakas po ang panawagan ng pagbibitiw sa kapangyarihan o ang Marcos resign na panawagan ng taong bayan. Nagsimula po ito last year kung saan nailunsad po ang Marcos Alis Jan movement. Kasama po si Ka Eric dito, ilang sektor pa lamang yun at ilang grupo lang ang sumama. Na alala ko sa Quezon City po ito inilunsad, no? Maraming mga personalidad dyan, kagaya nila Kaado Paglinawan, sina Congressman Jing Paras, mga grupo po ng Inday Cares, yung Sambayanan, yung mga sectoral organizations po na binubuo namin ng mga kagaya ko na nanggaling po sa kilusan dati ng CPP, NPA, NDF. At ang naging panawagan na yon ay dahil hindi pa sumasambulat ang 1 trillion pesos na iskandalo ng pandarambong at pagnanakaw at napakamalubhang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. Sinimulan po yung panawagan ng Marcos Alis Jan at na Marcos resign dahil doon sa kanyang mga ginagawa na puro na lamang politika ang ginagamit niya at wala pong patutunguhan ang direksyon ng gobyerno. Mapang-abuso at walang damdamin sa taong bayan at hindi nakikita ang tunay na tamang pagbibigay ng programa sa taong bayan. Lumalaganap ang problema sa kahirapan, kagutuman, trabaho, at marami pang issue na hindi natutugunan. Hindi pa sumasambulat last year ng todo-todo ang iskandalo ng pangungurakot sa pondo na naganap dito kay Marcos Jr. na administrasyon at nakita na rin kung paano mag-abuso ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, no? Nobody believed that the Marcos resign will develop into a movement, no? Naging isang kilusan po ang Marcos resign. At ito po ay nagbigay ng malawak na reaksyon sa taong bayan. Sa Mutsari ang naging tugon ng iba ay nagsasabi na napakaaga pa para ipanawagan daw ang Marcos resign. At ganon din itong mga panawagan noon na bigyan siya ng pagkakataon. At sumambulat nga, no, ang iskandalo ng pagbibiyak nila ng political alliance nila dito sa tinatawag na Uniteam at inatake na ni Marcos ang Duterte political camp upang mapagtakpan ang kanyang mga kapalpakan sa gobyerno. Doon sumambulat ang mga issue ng ang kanyang Maharlika Diskarte Fund, di mapaliwanag kung saan napunta. May mga problema na sa budget insertions. Hindi lang talaga sumabog pa ang issue na ito. And then ang kanyang delikado na posisyon ng pagtatapang-tapangan sa issue po ng West Philippine Sea, South China Sea. Instead of dialogue and diplomacy at maingat at maayos na pakikipag-ugnayan, lalo na sa usapin sa relasyon sa China, ay biglang pumaling si Marcos sa digma-digmaan, tapang-tapangan at agresibo na mga posture. Kaya nga naglunsad din noon ng mamamayan ayaw sa digmaan. Sumambulat din po ang issue ng droga at kung saan po naging iskandalusong mga revelations ito at nagbunsod ng pagdududa ng taong bayan kay Marcos sa kanyang kakayanan na mamuno sa ating bansa sa kadahilan ng siya ay nalululong sa issue ng pang-aabuso sa sarili niya gamit ang droga at naapektuhan ang kanyang decision making at pati ang integridad ng opisina ng pagkapangulo. Subalit, makalipas po ang isang taon at ngayon isang taon ay biglang sumambulat po ang pagsambulat ng issue at iskandalo na tinatawag na the crime of the century. Ito pong 1 trillion pesos na flood control na biglang sumambulat at ngayon ay nakita ng taong bayan na isa pala itong malaking iskandalo at sa kadahilan ng ito ay nagkaroon ng malawakang pagkilos at mga protesta ang mamamayan. Ngayon, noong September 21, bagamat iba-iba ang kulay, iba-iba ang mga persuasions, iba-iba ang antas ng panawagan, subalit dumagundong po ang panawagang Marcos resign now sapagkat naipakita at na tinatanggap ng taong bayan na ang pananagutan sa malalang isyu ng korupsyon, systematic plunder and massive na pagpapatupad ng pagnanakaw sa gobyerno na ginagawa nila Martin Romualdez, Saldico at mga aliporis nila, walang ibang arkitekto at punong salarin nito, kundi si Marcos mismo. At kaya nga, tuloy-tuloy ang pagkagalit ng mamamayan.
A year after na ipinanawagan po ang Marcos Resign, a year after na inilunsad po ang Marcos Alis Dyan, ngayon ay nagkaroon na ng tinatawag na political traction. Ang pagdevelop o ang namumuong social movement, pagkilos ng tao, ay hindi na po mapipigilan. Every Friday po ang mga malalaking universidad all over the country, hindi lang sa Metro Manila, nagkakaroon ng mga Black Friday protest, walkout at noise barrage ang mga kabataan. At maraming sektor na po ang sumasama. Even ang lahat ng mga pagkakataon na may pagtitipon-tipon ang mga mamamayan, hindi mapigilan po na magkaroon ng panawagan ng Marcos Resign. Ayan. At marahil, nakita na po ninyo na ang iba't ibang sektor cutting across sa demographics ng edad ay malakas po ang panawagan na magkaroon nito. At kung kaya, sa ngayon po ay tinitingnan natin na ang sitwasyon ito ay pwede pong sumambulat sa malaking daluyong ng pagkakaroon ng mas malaki pang mga pagkilos ng taong bayan. Ito ang dahilan kung bakit sa paligid po ngayon ng Metro Manila, sa mga pangunahing lungsod at pangunahing mga area, ay nagkakaroon ng iba't ibang forma din ng mga pagkilos. No? Noong nakaraang linggo, 3 malalaking universidad po ang lumabas upang kundinahin ang mga estudyante at mga guro na nagsama-sama upang ikundina ang tinatawag nilang malawakang korupsyon at pandarambong. Nagkaroon po ng mass walkout sa mga universidad ng UP Diliman, Polytechnic University of the Philippines, University of Santo Tomas, din sinundan po ng pag-walkout ng kabataan sa area po ng Lasal, sa area po ng Ateneo. And next week may ganun pong mga pagkilos din, pati po ang mga guro at mga kawani ng mga paaralan sumasama na po sa ganitong mga sitwasyon ng pagkapukaw ng mga mamamayan. Even ang UAAP, ang University Athletic Association of the Philippines, na nagkakaroon na rin ngayon ng mga events, ay ipinapanawagan po itong panawagan na mga kurap at mga kurakot ikulong na. This is a big challenge now on the government of Marcos Jr. on how to respond dito po sa malawak na pagbuo ng daluyong ng pagkagalit ng mga mamamayan hinggil sa kilusang protesta na ito. At ito ang dahilan kung bakit halos every week may iba't ibang sektor po ng mga kumikilos all over the country na po ito. And again, noong September 21, ang estimated po na nag-participate sa pambansang pagkilos na yon ay umabot ng hindi po bababa sa mga 1 million na katao ang aktibong lumahok sa mga pagkilos sa lansangan sa paligid po nito. At even abroad, ang mga Filipino communities po ay nananawagan din ng Marcos Resign. At nakita natin sa Europe, sa Estados Unidos, and even po sa Japan, sa mga Asian countries na may mga Filipino groups po, ay may mga pagtitipon-tipon. In fact, naimbitahan ako sa Japan, hindi lang po ako nakahabol sa visa application, ng malaking pagtitipon ng mga Filipino communities. At even sa New York, sa Chicago, sa California po, across many states sa Estados Unidos, patuloy po ang paglawak nitong panawagan ng Marcos Resign. At ngayon, nakikita natin na hindi na lamang po mga traditional sectors ng taong simbahan, Roman Catholic Church ang nagpa-participate. There are also spontaneous call for people to condemn in their own little way itong tinatawag na massive monumental restoration of corruption and plunder in government. At mayroon na rin po tayong naririnig na pati ang mga government employees ay nagbabalak na rin po na mag-walk out, mag-participate sa mga noise barrage at gumamit po ng kanilang demokratikong karapatan upang mag-ambag sa panawagan na dapat tapusin at habulin ang mga sangkot sa korupsyon, papanagutin sila. Ito po ay mga tinatawag nating qualitative leap, no? Pag-angat po ito ng antas ng pagkamulat ng mamamayang Pilipino na hindi na po mapipigilan. There is a very clear, undeniable national awakening hinggil sa pagkagalit at pagkamuhi ng mga mamamayan sa pagkakaroon po ng issue ng korupsyon at ng issue ng malawakang pagnanakaw at pandarambong sa pundo ng mamamayan. Mantakin po ninyo 1 trillion pesos ito sa flood control project pa lamang. May mga nabubulgar na rin na mga korupsyon sa tinatawag na farm to pocket road
Ito yung mga farm-to-market road na pinagkakitaan at naging ghost projects. Under ito sa Department of Agriculture and DPWH partnership. Mga school buildings na pinaghahanap ng taong bayan kung nasaan na ito. So talaga pong talamak at malawak ang issue ng korupsyon at pandarambong sa ating bayan. At ito po ay malaking challenge kay Marcos Jr. to prove na siya ay hindi mastermind nito. At siya ay may gustong gawin, no? Sapagkat lumalabas ngayon na si Saldico, kahit ito ay nasa abroad, buhay hari. At parang sadyang pinatakas at hindi naman kinakansila ang kanyang passport. Hindi siya ginagawa ng hakbang na pabilisin ang pag-custody sa kanya ng Philippine government. Nang sa ganun po, maibulgar at may lahad ang buong arkitekto ng malawak na pandarambong at pagnanakaw na nangyari sa kabanang bayan under the present administration. Alam niyo po ba na mayroon ding mga sumasabog ngayon na issue na ang mga contractors na napangalanan pala ni Pangulong Marcos Jr. ay mga kontraktor din ng kanyang anak doon sa Ilocos Norte. At ngayon nga pati sa bayan ng Bulacan, sa probinsya ng Bulacan, malulos sa mga lugar na may mga binabaha halos dahil wala namang flood control na totoo, lumalawak din po ang pagkilos ng mga tao. Nakita po natin ang provincial government sa Bulacan ay nilusob nung nakaraang Biyernes ng mga mamamayan mula sa iba't ibang barangay at mga karatig munisipyo malapit sa Malolos Provincial Capitol. At doon nagsimula ang tuloy-tuloy na ngayon na panawagan na pagbangon ng mga mamamayan sa Bulacan kung saan ito may pinakamaraming pinagnanakaw at dinambong ginawang ghost project na mga flood control projects, no, amounting to more than 75 billion pesos. No, ang initial na nakita na nawawala sa loob po ng 2 taon dito po sa area ng Bulacan, mga 75 billion pesos po ang hindi ma-account na pondo sa flood control, at ito ang may pinakamalala na mga pagnanakaw dahil binabayaran ng gobyerno ang mga kontraktor at taga DPWH na magkasabwat, and all that Marcos can do is only pailing-iling, paluwa-luha. But there are no concrete actions to establish na dapat ito ang mga involved sa malawakang pandarambong ay ikulong. They must be brought before the bar of justice. Papanagutin po sila upang magsilbing aral ito na hindi na lumaganap ang ganitong kultura ng malalim, malubha at malawak na pag-abuso sa poder upang dambungin at kurakutin ang kabanang bayan. At subalit, magmatyag din po tayo sapagkat ang ganitong sitwasyon ngayon ay pwedeng sakyan ng mga grupong nais magkaroon ng kaguluhan sa ating bayan. I'm talking about the CPP, NPA, NDF na ginagamit nilang opportunity for recruitment. Ginagamit nila ito para lumaganap ang galit ng tao at mapabilis ang kanilang pagre-recruit, lalo na sa kabataan, upang sumama sa kanilang komunistang kilusan dahil nga sa pagkagalit at frustration na nararanasan ng mga tao sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon. Doble-doble po ang pagbilis ng recruitment ng CPP, NPA, NDF na mga front organizations and underground organizations sa iba't ibang universidad, sa mga kolehiyo at even sa mga barangay. Ito po ay dahil napakapaborable at napakahinog ng panahon dahil mataas ang galit ng mamamayan. Direkta silang kumikilos at nagpa-participate. Sumasali sila sa mga kilusang ito, kaya mabilis po ang pagdugtong ng mga nagpo-propaganda, nag-agitate at nag-organize na tinatawag nating mga organizers and cadres ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF. Yan naman po ay magmatyag naman tayo dyan, mag-ingat tayo. Bagamat lihitimo po ang ating mga hinaing at bagamat ito ay nararapat na gawin natin ang ating good citizens duty, mag-ingat tayo na baka ito ay ma-exploit at sakyan ng mga oportunista at may masamang intensyon ng mga puwersa at elemento ng Communist Terrorist Group na CPP, NPA, NDF. At yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng ating Ka-Eric video talakayan and video analysis, no? Sapagkat nasa public place po tayo. Nawa po ay magkaroon tayo ng oportunidad na mas lalo pa nating aralin at lalo pa nating tingnan at i-observe at bigyan ng pananaw ang mga kaganapan sa ating lipunan. Ang sama-samang pagkilos ng mamamayan ay nagmumula po sa kanilang tamang pananaw at tamang pag-unawa sa problemang kinakaharap ng ating bayan. Maraming salamat, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino, mabuhay po ang bansang Pilipinas, at huwag po nating kalimutan, every night, alas 9:15 ng gabi, Philippine Standard Time, balita at talakayan with Ka-Eric, Monday to Sunday po yan. So sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at patuloy nating suportahan at isulong ang programa
ng pagsusulong natin ng advokasya at kabutihan ng buong mamamayan sa pamamagitan ng pagtindig at pagsulong sa tinatawag nating prinsipyo ng good